Dumulog na sa Korte Suprema ang kampo ni Chief Justice Renato Corona para hilinging ipatigil ang impeachment trial. Giit ng depensa, sa takbo raw ng paglilitis ay tila wala na silang matatakbuhan kundi ang kataas-taas ang hukuman. Nangangamba naman ng ilan ang humantong ang hakbang na ito sa isang constitutional crisis. Mula sa Senado nakatutok live si Tina Pangariban Perez. Tina. Arnold, napuno na ang depensa sa mga tinawag nitong maling desisyon at maling patakaran ng Senate Impeachment Court, kaya't dumulog na ito sa Korte Suprema. At ang pangunahing hiling ng kampo ni Chief Justice Renato Corona, itigil na ang impeachment trial. Ipit na raw sila at wala nang matatakbuhan pa. Kaya sa Korte Suprema, na pinamumunuan mismo ni Chief Justice Corona, tumakbo si Corona at mga abogado niya. Hiling nila sa Korte Suprema, ipatigil ang impeachment trial, ideklarang walang saysay ang impeachment complaint, at pigilan ito pa walang bisa ang subpoena na inisyu ng impeachment court sa mga bank official at bank record daw ni Corona at ng misis niya. The entire proceedings are void because there is a due process issue which the impeachment court did not allow us to present when we filed a motion for a preliminary hearing. Kami isang pusa o isang daga na nasa corner ka na wala ka na pong tatakbuhan eh. Senate President Juan Ponce Enrile, sabi niya, ito ang bagay na bank deposit is gray area, no? Sabi niya. In fact, sabi niya, kung gusto niyong gumamit ng remedyo ayon sa batas, ay hindi namin kayo, naintindihan namin kayo. Sa ilalim kasi ng impeachment rules, ang mga senator judge lang ang pwedeng maghain ng motion for reconsideration. Kaya't hindi nila makontra ang ilang desisyon ng impeachment court, lalo na ang pagsabpina sa mga bank official at bank record na mag-asawang Corona. Isa raw ito sa dahilan kung bakit humingi na sila ng tulong sa Korte Suprema. Hiling din ni Corona sa Korte Suprema, pigilan ng impeachment court na tumanggap ng anumang ebidensya kaugnay sa kaso ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP laban sa Philippine Airlines na bahagi ng ebidensya sa Article 3. Sabi ni Corona, may pending na kaso raw kasi ito sa Korte Suprema. Isa pa sa hiling ni Corona na mag-inhibit sa diskusyon na ito, sina Justices Antonio Carpio at Maria Lourdes Sereno na ayon kay Corona ay mga kritiko niya. Binatikos ng prosecution panel ang pagdulog ng depensa sa Korte Suprema. What they are actually seeking is an acquittal not by the impeachment court of the Senate, but it is an acquittal by the issuance of a TRO. Dudulog sila sa sarili po nilang tahanan. Na nakikiusap kami sa Supreme Court na huwag po silang alam sa usapin ng impeachment dahil ito po ay binukod ng saligang batas na nandito po sa Kongreso ito. Kung makikialam po sila dito, para consistent po kami, baka mag-file uli kami ng impeachment. I don't think so. We can go to the other articles, no? And we are not preventing them from doing that. Babala tuloy ng ilan, baka magkaroon ng constitutional crisis. That will be an authentic constitutional crisis because, you know, you have on the one side the Senate, right, as an impeachment court. Then you have on the other side the Supreme Court. And now each one is might be asserting authority over the other. Which one should prevail? Pero sa lag ng depensa, masyadong maaga para matakot sa posibleng constitutional crisis. Pwede raw kasing ibasura lang ng Korte Suprema ang petisyon ni Corona. Huwag ho tayong maniniwala sa mga haka-haka ng mga malisyosong mag-isip na magkakaroon ho tayo ng constitutional crisis dito. Sapagkat ang ginagawa ho namin dito ay pagkilala sa ating konstitusyon. Sa isang text message ng GMA News kay Corona, tinanong namin kung bakit kailangan pang dumulog sila sa Korte Suprema. Sagot ni Corona, ganito rin daw ang ginawa noon ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na naharap din sa impeachment complaint. Bukas naman daw ang depensa sa posibilidad na ibabasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Corona kapag iniutos naman daw ng Supreme Court na ituloy ang impeachment trial at buksan ang mga bank account ni Corona, susunod naman daw sila. Arnold? Maraming salamat, Tina Pangariban Perez.